Iva 5 kay kilo. In this video guys, i-share ko naman sa inyo yung mga requirements and step by step ng pag-process ng pagkuha ng inyong asawa at anak dito sa Finland. So let's go! Una nga pala no, unahin muna natin yung mga requirements ng mga asawa at anak sa Pilipinas. So ang unang-unang kukunin is yung updated birth certificate and marriage certificate sa PSA. Mga around 100 to 200 pesos lang yun. The same day din makukuha. And then ayun no, pag nakakuha na ng PSA birth certificate and marriage certificate, next step naman is pumunta sa DFA malapit sa inyo. I-search nyo na lang. Pwede siyang walk-in, pwede rin siyang appointment. Pero pag walk-in kasi, meron lang siyang available slots, limited slots per day. So gaano siya katagal? Pag normal process lang, 100 pesos per documents, around 4 days to 5 days. Pero pag gusto nyo expedite, mga 200 pesos siya, tapos 2 days lang makukuha nyo na per documents yun. So pag nakapag-apostille na, next step naman is papalegalize nyo na siya sa embassy sa Finland. So ang kailangan nyo munang gawin is i-email muna sila sa consulate.mni@gov.fi. Tapos sila na rin yung magbibigay sa inyo ng instruction saan nyo ipapadala yung mga documents. And then kung saan din kayo magbabayad. Ang pagkakatanda ko nun, pag nagbayad kayo sa bangko, yung receipt ipapadala nyo rin sa kanila yun para proof na nakapagbayad na kayo ng payment para ipalegalize yung mga documents. So take note no, yung babayaran is around 3,700 per documents, and then mga around 1 week siya makukuha. Papadala nyo siya via LBC. Pag binessage nyo na yung nasa email na yon, sila na talaga yung magbibigay ng instruction paano nyo gagawin. So pag nabalik na sa inyo lahat ng mga documents, ipascan nyo na ng PDF format. And then next step naman natin yung mga asawa na nandito sa Finland, kung ano ba yung mga requirements nila na dapat nilang kunin. So next naman is yung mga asawa na nandito sa Finland, yung mga requirements na dapat nilang kunin is yung 6 months bank statement, 6 months payslip, and then Vero, yung tax card, tapos TEM, yung terms of employment, tapos passport, back and front, and then RP card back and front din. Yun yung mga requirements na kukunin ng asawa dito sa Finland. Tapos ipa-PDF format nyo na rin. Next step naman, pag nakakuha na ng mga requirements yung asawa na nasa Pilipinas at yung anak niya at yung asawa na nandito sa Finland, next step is pwede na silang gumawa ng Enter Finland account, yung asawa na nasa Pilipinas at yung anak. Mas maganda na mag video call na lang yung pareho na nandito sa Finland at sa Pilipinas, kasi baka may mga questions doon na hindi alam sagutin ng nasa Pilipinas. So much better na mag video call na lang. Then lahat ng mga requirements na kinuha nyo is i-upload dun sa Enter Finland account. And then meron siyang babayaran na around 470 euro for payment ng Enter Finland, ng pag-process ng visa. Next step naman, pag nakagawa na ng Enter Finland account at nakapagbayad na, kailangan ng magpa-biometrics appointment ng asawa sa Pilipinas at anak sa may VFS, sa may bandang Makati yun Pero kailangan nyo munang email itong email na to, yung recipermit_finph@bfsglobal.com. Tapos ilalagay itong sa email na yon, ilalagay itong mga information na to. Ito na lang, lalagay ko na lang dito. Sundan nyo na lang din.
Tapos yung payment, pag nandun na sa BFS, nakapag biometrics na, may payment siya pag sa asawa is around 5,700 pesos. Tapos pag sa anak is 5,000. I-double check nyo na lang or magdala na kayo ng extra money para mas sigurado. Tapos isa pang babayaran doon is yung LBC na around 300 pesos ata yun, para pag na-approve na kayo, yung RP card nyo, yung residence permit card nyo, ipapadala na lang sa bahay nyo through LVC na lang siya eh. Yun na. Pag nagawa nyo na lahat yon, hintayin na lang kayo ng result sa Enter Finland. Pwede kayong mag check ng queue number nyo doon kung pang ilan na kayo sa queue. Tapos pag minsan naman yung queue number hindi rin siya nasusunod eh. So minsan may mabilis, ma-approve, minsan may matagal. So hintayin nyo na lang. Tapos after nyon, pag okay na, approve na, mga around 1 week to 2 weeks or 3 weeks, di alam kung gaano katagal din yung pagpadala ng RP card. Pag okay na yung RP card, yun, pwede na kayong bumili ng ticket papunta dito sa Finland. So hopefully guys, nakatulong tong video na to para magkaroon tayo ng guide, at least pag gusto nyo natin kunin yung mga asawa at anak natin dito sa Finland. So kung di pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing para makatulong dito sa channel natin, and pakishare na rin para makatulong at magkaroon ng guide yung mga iba nating mga kababayan na gustong kumuha ng mga asawa at anak nila dito sa Finland. So see you on the next video. Nahadan, moy moy!